views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayod kabay. Yes, magandang morning mga kadobol. Ako po si Ricky Sunga, kasama ko si Kuya Ruelso dito sa Double R sa Radyo Bandido. Okay, nakapakinggan ba tayo? Medyo nag-double. Ako po si Ricky Sunga na Double R sa Radyo Bandido. Kasama ko si naman Kuya. si Ruelso. Yan. ng Double R sa Radyo Bandido. Yan. Wala tayo. Okay. Ano bang araw ngayon kayong rep? Ang bilis Oo. ng panahon May Diba? May 4. Yan. Oo. Yan, ang ganda ng bed natin instrumental. Oo. Dako, nakapakainit ng panahon ngayon. Pero ano ba ramdaman mo, Kuya Ruel? Oh, sobrang init nga. Nung May 1, may umambon. 'Di ba? Parang kumilimlim pero wala akong naramdamang ambon. Hindi kaya Kasi nasa loob ka ng opisina. Hindi, may parang tawag doon, agua bendita. Umambon. Kuya ganun Ruel. umambon ba? Akala ko naman yung pinaulan tayo ng water cannon kaya umambon. Kung yung water cannon na lang, wala tayong tubig, di ba? Saan binigay? Di ba? Pinandilig na lang natin ng halaman. Kaya nga. Ito, yan nga mainit na katanungan natin ngayong araw na to. Ano bang dapat natin gawin? Sa paulit-ulit na lang. Nakakasawa ng 100, mahigit 100 ng diplomatic protest natin sa China. Sa China. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila. Ano kaya sa tingin natin solusyon? Tanong natin sa taong bayan. Ano ba sa tingin nyo ang dapat na solusyon dyan sa paulit-ulit na water cannon sa ating mga Philippine vessel, di ba? Oo. Doon sa loob pa ng ating teritoryo. Yun ang masakit. Oo, yun nga eh. Kaya kayo, ano bang komento nyo, reaksyon, opinion, at ano mo sasabi nyo rito? Ibigay nyo sa amin at babasahin namin at mananalo pa kayo. Mananalo pa kayo. Yeah. Tatlong mananalo ng tigwa 100 Ayan. peso load. Or Gcash. Yeah, 100 pesos load ho yan, Simple mag-tune in lang. 'Di ba? Mag-tune in lang, magko-komento, 'di ba? May Gcash o load na kayo sa amin. Dito mabilis, hindi na tumatagal, 'di ba? Iba pag raffle meron pang kailan magra-raffle. Ito talagang on the spot. On the spot. Oh, yung araw din na yun. Yun, yung nga lang, baka makatulog yung nagdo-load. Okay, sa oras na 10:04, congratulate ko lang Kuya Ruel, ang aking anak na gold awardee dun sa katatapos lang na competition ng kangaroo mathematical competition. Gold awardee si Angeline Altea Sunga. Ayan. 2024 IKMC Philippines. Maraming mga estudyante ngayon. Kahit rin yung mga Ateneo,
International School de La Salle. Ayan. Congratulations, anak. Matalino ka sa bat. Ako, bobo ko sa bat Kaya tatanong ko nga sa'yo eh. Di ba? Ikaw, like mo binabasa. O ito, nanalo yung anak mo. Ikaw kaya kailan? Ayo. Oo, yun ang tanong. Congratulate muna natin siyempre ulitin natin, 'di ba? Kay Agnes ng KBP congratulations dahil nga sa ika-51 anniversary ng 51st anniversary ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. At sa National Press Lab, may election sila sa Sunday. Oh, 'di ba? May 5. Ayan. Ikaw ba member ng hindi na tayo member doon kasi parang sindikato na 'yon. Walang pambayad. Parang sindikato na National Press. Mamaya tatalakayin natin 'yan. Okay, sa ating tanong ho na, kayo ba, ano ba sa tingin yung solusyon o aksyon sa patuloy ng pagbobomba ng water cannon sa ating mga Philippine vessel? Hatid nyo na sa amin yan dahil ang tanong na yan ay hatid sa inyo ng Motoman. Yan. Para sa safety mo to. Pumasa to sa Philippine Standard. So, safety siya. At lahat ng mga biyaheng nakamotor, ingat-ingat at dahil sa init ng panahon, huwag ilagay sa ulo ang init ng panahon. Dahil laging nagkakaroon ng road rage, di ba? So, iwasan po natin yan. Ayan, tama. O, kasi nga, di ba, sa mga ganung bagay, sabi nga, sa simpleng ano lang, mauuwi ka na sa kulungan. Di ba, Kuya Ruel? And nakita mo yung nangyari kay Cedric Lee, tsaka sa modelong si Dennis Cornejo. Diretso kulungan. Pagkahatol, diretso na kagad. Then sa bahay na ako, pag uwi ko, doon sa kulungan. So, bibihira yung ganun. Hindi naman. Depende kasi sa discretion ng court yun di ba? Pagkahatol sa'yo, pwedeng patuloy. Pagkakataon pa kasi mag-apela ka dahil nakapiyansa ka Pero ito, kinansila na yung piyansa niya. Di ba? Usually, narinig ko, you have 10 days to comment. Days, diba? 15 days. 15 days to comment on Sulit. di ba? Ito, hindi, pagkahatol, diretsong, hindi, kasi mainit. Ganun Para ba? diretso na doon. Mga good morning daw kay Marlinda Valencia, kay Jasmine Valencia, Masanto Yakbausan, Pilipinas. Kaya nga sana sa lupa natin na lang tayo binomba ng tubig. Yan. Ganun ba? Oo nga, no? At nakakalungkot, ang matindi ron, sabi ni PCG, I think, spokesman, na nakita mo ba yun? Pati yung medyo kakaiba pati binomba yung bandera natin. Yun ang medyo masakit. Hindi tao, pero yung parang, siyempre, kung it flag yun, represents represent Filipino lahat ng people. Pilipino, diba? Tama. Di ba pag may pag sinunog mo yung bandera, di ba masama yan, di ba? Meron yan criminal offense. Lalo na kung dayuhan pa yung gumawa. Kuya Roy, medyo alam mo naman, iba yung galit ng mga Pilipino. Nung una, okay lang. Ngayon, nagalit na nga lahat Lahat na. Tapos doon pa sa loob ng iyong teritoryo. Kaya nga sana, manindigan na tayo rito. Ano ba bang dapat na solusyon? Kaya tingnan natin mga reaksyon ng mga mamaya ng ating mga kuya natin at para malaman natin kung sa tingin natin kasi paulit-ulit na lang Kuya Roel. Wala nang wala nang respeto, di ba? Wala na pero siyempre wag tayong hantong doon sa hindi naman tayo makipag-away kasi sila yung nag-start sila nagpo-provoke sa atin. Kaso may nagsusulsul sa atin, di ba? Ganun ba? Sino ba nagsusulsul sa atin? Si Uncle Sam. Kailangan niya inaabag na raw kasi yung armas nila. Kaya mabenta na. At mamaya, tatalakay din natin. Subukan natin, Kuya Ruel. Nakalimutan kasi inintay natin yung numero ni Philippine Coast Guard spokesman Arman Balillo na may bigay sa atin para matawagan natin reaction lang din uli tungkol doon sa issue na to at ano ba bang dapat takbang sabi may nasaktan na Coast Guard no so kasi binangga di ba? Nabangga siya nabangga rin siya
Pero nailagay kagad yung ano may tinatawag na din yung, di ba? Mailagay mo lang yun, ililihis na yung barko yung may tawag sila doon na sa mga marino nilalagay yung para hindi yung goma lang Yung impact, ilong, di ba? Oo. o yung gulong, di ba? Okay, basahin na natin itong mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. Okay, ito na nga, DFA o Department of Foreign Affairs muling pinatawag ang Deputy Chief of Mission ng China na si Zhu Ziyong dahil sa panibagong panghaharas ng kanilang Chinese Coast Guard sa mga barko ng bansa sa Baho de Masinloc. Samantalang umaabot na sa mahigit 100 na diplomatic protest ang inihain ng bansa laban sa China dahil sa pangahara sa mga Philippine vessels. Chinese government sinabi ang Pilipinas ang lumabag sa kasunduan sa pananakop sa kanilang soberenya. Oo nga, soberenya, kailan na sila naglagay dyan sa kanila kagad. Model Denise Corneo at ang negosyanteng si Cedric Lee at dalawang iba pa diretso ng bilibid matapos satulan ng habang buhay ng Taguig RTC sa kasong serious illegal detention with ransom na isinampa ni TV host Bong Navarro. Nakakamit rin niya ang hustisya. Kaya 10 taon kahit na matagal, at least nakakamit niya yung Justice served, di ba? Yan. Investigasyon ng Senado laban sa Belkens Pharma patuloy. Pagpapaaral ng mga pharma sa mga doktor, kine-question ni Senador Raffy Tulfo. Mamaya, pag-usapan natin yan. Ito si Senador Raffy may mag-grandstanding Simula kahapon, bawal nang dumaan ang mga motorista sa southbound ng Kamuning EDSA dahil sa repairing ng naturang tulay. 146 milyong halaga ng droga na kumpiska ng PIDEA at CIDG sa barangay Mampang sa Zamboanga City. 4 katao arestado. Na-arresto rin kaya yung drug lord dyan o yung mga tao-tao lang? Malamang. Ika-31 taong World Press Freedom Day ginunita sa Pilipinas. Mga mamahayag na natili raw pinakadelikadong profesyon sa buong mundo. Corporate officers, accountant, kinasuhan ng tax evasion ng BIR sa DOJ dahil sa 200 milyong fake receipts ng kumpanya. Puro mga private companies, ba't yung mga LGU? Check nyo rin kung may mga fake resibo yun. Lalo na yung mga Parking. Parking. Mga FTPB receipt nila dyan. Pag-aresto ng ICC o International Criminal Court kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak na si Vice President Sara Duterte, inaasahan na raw ngayong taon. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes Deport. Trillanes, tatakbong mayor ng Caloocan City. Mahigit 7,000 public schools sa bansa sinuspindi ang face-to-face classes dahil sa naranasang matinding init ayon sa DepEd. Oo nga, hanggang ngayon di ba, suspendido ng mga klase sa public school, no? Kasi sa mga private naman sabi mo nga, may mga aircon. Pero parang gusto nga nilang palitan na ang school year. At babalik na sa June to March. Diba? Maulan naman yun. Diba, Suspendido rin yun, no? Gobyerno, hinikayat ni Senador Rizon Toberos na paupahan sa mga tsuper ang mga modernong PUBs, jeepney, matapos maglaps na ang deadline ng PUB modernization nitong Abril at 30. Dating Surigao del Sur Representative Prospero Pichay, tuluyan ng pinagbawal na makapasok sa gobyerno matapos katigan ang disqualification case laban dito. Si Prospero Pichay no? Nakapag-file pa ng COC yun. Ngayon ang natalo nga lang. Paano ko kaya nanalo to? Mas matindi binaliktad rin ng American decision nila. Kasi nga convicted na to. At perpetual disqualification ang hinato sa kanya ng Sandigan Bayan. Pag sinabi ng perpetual disqualification, forever. Forever no? Maski na Holding chairman, public office. bawal. Kahit chairman, kahit kakagawad, kahit na treasurer ka i-appoint ka na treasurer o maliban na lang kung barangay tanod siguro. Papayag kaya si Prospero si Congress Pinay Tanod. Eto Bangko Sentral ng Pilipinas official may pinakamalalaking sweldo sa gobyerno. BSP Governor Elia
Remona, umaabot sa 35 million ang sweldo at allowances noong 2023. PCSO Chairman Mel Robles naman ang nasa huling listahan na may sweldong 9 million. Di bali na ako nasa huli. Di bali na ako nasa huling-huli. Ganun ba? Oo. Sabi niya si PCSO 9 million sa huling list Maski na huli na ako dyan, basta nandiyan ako sa list. Yes, ang mga balitang ito ay hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Araw-arawin nyo na yan. Oo. At all Mercury Drugstore nationwide. Okay. Hindi naman tayo magtataka, BSP official sila ang may hawak ng pera natin. Kuya Ruel, tsaka, di ba? Nasa kanila ang mga pera. Posible. Tsaka mabigat din ang trabaho talaga nila, no? Depende, mas mataas pa ang sweldo nila kaysa sa presidente ng Pilipinas. No? Kasi mahirap talaga yan. Halos parang wala kang tulog sa compute. Oo, sa kakabilang ng pera. Pero hindi, siyempre responsibility mo yung mga siyempre economy, malaking responsibility yung dala mo. Yan. Okay, sa oras na 10:16, good morning po sa inyo lahat, sa mga kuya natin sa Ermita Manila Royal Eagles Club, kay Kuya Neil, kay Kuya Robert Bunda. Yan. Tingnan natin mamaya at wala pang binibigay na contact number para kay makontak natin si PCG Commodore and spokesman Arman Balilio. Tinyente nung araw lang to, tapos na-promote. Rose from Darang to Okay, ito na. Tingnan natin kung makakontak natin, bibigay natin sa tech, Kuyang Ruel. Ayan. Mabait naman to, madaling makausap to si Commodore Arman Balilio. Sabi ni Bert Bunda, good morning ni Kuya Bert Bunda. Yeah. Good morning Kuya Ruel and Kuya Ricky. And siyempre, kay Romel, kay Abyab, side by side yung water cannon. Good morning kay Marlene Valencia. Kay Lourdes Alcantara, good morning po. Wow, sabi ni Romel kay Abyab, 9 million sweldo ng PCSO, 1 year ba? Oo naman, 1 year. 1 year yata. Kasama na yung allowances. So, magkano lumalabas yan, Kuya? Mahigit kulang-kulang 1 million ang sahod kada nasa buwan. 800,000. Pag 800,000, di 960. Ay, di. Tama, 800. Mga ganun, 800 plus. With the allowances. Si kaibigan natin si Associate Justice Joe Lopez, 12 million. Sa Supreme Court. Mga taga-Supreme Court, ganun. Depende sa tagal mo. May 16 million silang sweldo doon. Isa naman. Yun nga, si Joe Lopez, nakita ko ron. Si Justice Joe Lopez, 12 million ang sahod niya mahigit. Allowances ang sweldo na rin yun. Binata pa si Justice Lopez. Wala bang yan. Ang swerte niya, di ba? Solo niya. Okay, subukan natin makakausap si Commodore Arman Balilio para din sa usapin nga ng recent attack, no? Water cannon. Nakakalungkot na, di ba, yung bandila natin, talagang wala na, hindi na din respeto ng China. Gawin kaya natin ganun sa kanila, Kuya. Ano sa tingin mo? Siyempre, magagalit din sila, di ba? Kaya nga dapat itong mga to, meron golden rule, no? Ano ang golden rule? Do not do unto others what you do not like others do unto you. Ayun ba yan? Hindi, siyempre, di ba? Kagaya ilang beses na bumisita pa ang presidente Tito Bongbong Cruz sa kanya. Siyempre, diniscuss yan. Pero alam mo, napansin ko habang sasalita si Tito Bongbong mo kay Xi Jinping, hindi nagsasalita si Xi Jinping, gano'n lang ng gano'n. Hindi, pagkaharap mo, umuo sila. Dapat peaceful. Pero iba naman yung ginagawa nung mga, di ba? Iba yung sa sinasabi sa ginagawa. Kaya nga nagalit tong si Olmer Sardea, I'm sick and tired. Pag nakikita ko nga pinaulanan ng water cannon yung sarili nating PCG, helpless at useless
ang mga barko at kagamitan natin. So kailangan siguro natin i-upgrade na yung mga ano natin. Sino yan, Kuya Si Roy? Olmer Sarde. Olmer. Pero hindi si Olmer, hindi nagpupunta ng 168 yan, ha? Hindi, Oh, 999, ha? Hindi siguro. Oo. Wag na kayo bumili. Wag ka bibili. Ito sabi nga ni IRC, dapat mag-usap ang president natin. Ilang beses na tayo nakipag-usap Ganun din ang ginagawa di ba? Useless talk, di ba? Kasi 'di ba, minsan 'di ba paulit-ulit na natin naririnig 'yan di ba? Na ba't wala tayong iba pang action. Although talagang ayaw naman nating ano mang mangyari, 'di ba? Kasi may nagsabi nga, we are friend to all. Yes. Pero sila ginagawa sa atin yan, ikaw ba, lagi kang sinasampal, friend ka pa rin. Di ba? Tama. Medyo busy lang yung number ni Commandant Commodore Arman Balilio. Hintayin natin siguro maya-maya Kuya Ruel, di ba? Sa iba pang balita, National Press Lab election, masaya-masaya dyan Kuya Ruel, no? Kaya lang, kandidato, isang kaibigan natin dyan, si Gina Mape. For director. For director. 10 ang director dyan. Kaya lang napansin ko doon, paulit-ulit na lang yung mga opisyalis doon. Wala na bang iba? Palitan nyo naman Kasi yun. hindi ako naging member ng Hindi ka ba NPC member? I think member ka Nakita ko meron ka. NPC. Sa panahon ni Kaedong Reyes, ni na kaibigan Kaedong, natin late na namaya pa Kaedong, na. At masaya. Sana bumalik ang sigla dyan. Hindi yung paulit-ulit. Ano kaya meron dyan? Ba't paulit-ulit So, dyan? di ba may mga vision and mission na mga bawat ganito? Diba? Hindi, dapat So, meron hindi dyan. ba nasasatisfied yun? Wala kang Hindi, dapat dyan. Kung suggestion natin sa kaibigan natin si Gina Mape, yun nga, yung magkaroon ng term limit. Kung gusto nyo may term limit sa mga local officials, sa mga politiko, ba't Lahat may dito? term limit, Walang mag-term limit. Ulit sila na lang Parang sila lang ba reporter? Bumoto kayo ng kakaiba naman, iba naman na kandidato dyan sa National Kasi Press. makikita mo, pagka walang improvement for ilang years, Wala ka pero kukuha yung tayo mga minsan. tumatakbo, yung mga opisyal, yun, may improvement sa buhay nila. Ay, nako. Sabi Mabuti nga na lang ang kabisa ng mga broadcaster sa Pilipinas maayos. tahimik lang. Kasi ang National Press Club nung araw, parang socialite lang yung camaraderie lang, walang political hinaluan ng politika, nagamit pa sa kung saan mga venue. Nung araw talagang kainan lang, inuman, kamustahan, may kantahan doon. Pero ngayon talagang may politika na Kailangan mo talang camaraderie. Minsan, yung palang reporter sa Mindanao, hindi mo kilala. Di ba? Baka mapunta ka ron. I mean, tsaka may mga bagong dapat na idea na ipasok diyan na at benepisyo para sa mga miyembro na hindi natutupad Kuya Red. Sana mabigyang pansin kung sino man yung dapat bago naman wag yung Dapat yung sila na lang. mga programa baguhin kasi Baguhin na rin yung tao doon. Okay, kinokontak pa rin natin si Commandant Arman Balilio tungkol doon sa recent attack pa rin sa water cannon. Nakita mo naman, pwede ka mo pala ikamatay yung Kuya Ruel no? Oo. Siyempre, ikaw nga bombahin ka ng no? Oo, siyempre kung lalo na kapag hindi ka para ka malulunod niyan Doon tsaka yung impact, yung lakas ng water, 'di ba? Ng bomba ng tubig. Tumama sa mukha mo yun tatalsik ka, tapos tumama ka. Ang laki ng ship nila, di ba? Dalawa pa yun posible pa lang palang ikamatay ng sino man matatamaan nun. Tayo natamaan yun ng araw nung nagrarally tayo. Lahat, buong katawan mo, basa ka Tapos pag ang lakas ng impact nung tumalsik ka, tumama ka sa isang malaking bagay na matigas na bagay. Yung pressure nyo kasi malaki. No, yun pwedeng ikamatay. Kaya nakakabahala uli itong ganitong mga klase. Dapat ang ginawa lang nila, pag may sunog, kunin, dito may sunog, dito mo ba? Kaya nga dapat yan ang pag-interesan ni Senador Rapi Tulfo, hindi itong mga Kuya Ruel, itong mga pharma, yung Belcans. Ba't yun lang napagtutuunan niya? Ang dami Yung company. Ang dami naman mga Companies na. pharma companies, di ba?
Bakit nga yun lang sa tingin mo? Di ba? Tsaka ayaw niya ng ayaw niya pag-aralin yung mga doktor na sponsored ng Bakit, ano. bakit? Kasi raw, kakaroon daw ng utang na loob. Ikaw ba, wala kang utang na loob, Senador Rapi Tulfo? Di ba? Ang dami mo rin utang na loob Kasi ang ano ata ni Belkens, is pinaaral niya ibang doktor. Maganda nga yun, di ba? For research and development yun, for the betterment. Minsan para may mga ano yan pag pinaaral mo, minsan bagong technology pag opera. Minsan di mo na kailangan talaga. Dapat pag inoperahan ka appendicitis, ang haba Ngayon parang tuldok lang. Tuldok na lang. Tapos dati, di ba, pagka may bato yung kidney mo, talagang hinihiwa. Ngayon, parang ano na lang, parang kumaga sa lindol, inaano na lang, tawag dito. Nakalibutan ko na sa tang. Good morning muna kay Jocelyn Saldana dyan sa Tondo, Maynila. Good morning, Madam Jo Amo. Yan. Yun nga, di ba, ba't ayaw niyang pa-sponsoran? Di ba, kung gano'n, kung bawal na mag-sponsor o magpa-scholar yung mga iba pang company, like, ba yung SM, banggitin natin, di ba, ang dami mga scholarship sila. Mga scholar, pinapaaral, di ba? Sabi, utang na loob yan kasi, hindi, ito naman for the betterment of the country, betterment of the people sa health nila, di ba? Makadiscover sila ng sabihin natin utang na loob, kung para naman sa lahat, di ba? Utang na loob niya sa company lang, pero may mga time kasi na parang nagkakaroon ng conflict of interest. Kasi siyempre, since pinaaral mo, kung ang i-reseta ko, yung gamot mo. So what? Kung maganda naman yung gamot, for the betterment din man ng lahat, tsaka kung naka-discover, pinag-aral, di ba may patent dyan? Alam ko na, may solusyon. Anong solusyon? Kung ayaw mo may utang na loob, yung gobyerno para sa mga doktor. Di ba? Kasi pagka nag-aaral ng doktor, may ano niya may contribute niya sa betterment di ba, ng medicine. Maganda yun ang sabihin mo, Rapi Tulfo, pag-aralin ng gobyerno yung mga doktor para makagawa ng maayos na yun ang isa batas nila. Yan. Oo. Ito kasi si Senador Rapi Tulfo, puro grandstanding, no? Nakita lang niya sa survey na tumataas siya, puro papogi lang, no? Diba? Wala namang talagang batas na nagawa. Parang extension ng programa lang niya sa radyo yung ginagawa sa Senado. Yung mga Pilipino kasi, binoto nyo pa yan. Sa oras na 10:26, patuloy pa rin kinakontak si Commodore Arman Balillo ng Philippine Coast Guard para sa usapin ng recent na water cannon sa ating Philippine vessel, no? Ano yan anong barko ba yan na may binanggit na hindi yan Sierra Madre, isa na magdadala sa rin ng tsaka yung Bifar na na Bifar na vessel na para mag-check mag-check ng mga mag-research for development din yun. Bilang hinaharang ng mga dahil sakop daw nila yun 12 nautical miles sa kanila yung yung Baho de Masinloc. Meron pangalan sila doon ang pangalan nila diyan may sarili na silang pangalan doon sa ginawa na nila. Magagaling talaga mga Chinese. Nagpadala nga sa akin Nang may nagpadala sa akin Nang Kuya Roy? Galing China. Ano yan? Tuyo, dilis. Meron pala sila noon. Meron na rin sila. Kumakain sila noon Okay, sa oras na 10:28, ang oras hatid sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. Tamang-tama ho yan dahil mainit ang panahon ngayon. Lahat ng klase ng electric fan, meron sila. Pati yung simple na maliit lang ginagamit po, yung handheld na electric fan, meron sila, di ba? Meron. At actually, meron pa discount ganun ba? Bakit? Kasi gusto nila tumulong. So, kunwari, ito yung presyo. Meron silang para almost 20%. Ganun? Talaga. Yan po ang Sopetec Appliances. Mamaya, Kuya Roy, talakayin din natin itong usapin pa rin dun sa maraming nag-text sa atin about dun sa usapin pa rin ng liga ng mga barangay. At ang bentahan daw ng Aroseros Park. Binenta raw ba ni Manay Inday Aroseros Park? Tinanong natin. Park? Yung alam ko lang Central Station, yung LRT. Tapos yung dating Nawasa, di ba? Bumbero. Bumbero. Hindi, Maynila, di ba yun? Nasa may side yung kabila. Mayroon daw Bureau of Fire Protection.
Nagidibana, may Comelec, may Manila Barangay Bureau, At saka may meron, Reception and Action Center, yung dinadalang juvenile. Oh, at yung Ayun, may MMDA. DepEd doon DepEd meron din pero nasa loob siya ng ng Aroseros Park. Pero tingnan natin, mukhang sasakupin ng isang malaking kumpanya na J Brothers na nakakuha ng ng sa reclamation din. Sila rin ang magre-reclaim. Pati ba mang nandito, sasakupin pa ng J Brothers. Oh, nabinenta raw ni ni Madam Madam Binenta Inday yung area na yun. Hindi ayaw na, pinigilan nila si Mayor Erap noon na wag ibenta. Ngayon sila pala magbebenta. Siyempre, 'di ba? Bebenta mo, wala kami kita. Kami na magbenta pa after ng term mo, 'di ba? Ayan. Kaya hindi, wag mo na benta. Reserve na namin sa amin. Ayan. Yan, tatalakayin doon natin yan at saka yung Liga ng mga Barangay. Sa ating pagbabalik 10:30 na po ng umaga, wag ko kayong aalis. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby. Dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Cha-Chahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lang. Philippine Standard Time, 10:33 na po ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng BTS Blue Top Shirts. 100% cotton. Yan, mabibili nyo sa lahat ng mga tindahan ng mga damit. Pag hanapin nyo lang, BTS. Pag wala sila, Lipat sila. Yan, BTS. Okay, basahin na natin itong Kuya Roy, itong mga reaksyon sa ating tanong na ano ba ang dapat gawin natin o aksyon o solusyon sa patuloy na paulit-ulit na lang na water cannon ang ginagawa ng mga pangaharas ng Chinese vessel sa ating Philippine vessel. Ito ayon kay Rudolph, medyo mahaba-haba nga yung reaction ni Rudolph ngayon. Ang sabi niya, binenta na din niya ataya kaya ganun na lang sila umaksyon. Parang kanila na. O si Ariana Diaz, sabi niya, we stand firm on the foundation of international law with the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS
and the 2016 Arbitration Award as our anchors. We categorically reject the excessive claims and aggressive action by the People's Republic of China in the West Philippine Sea, for they stand in stark opposition to the rule of law. Okay, si Cloud sabi, we must expose the illegality of the 9-9 being used as the basis of threatening the livelihood of our fishermen. Oo nga naman. At si JC, basta tuloy lang natin na pag-alyansa sa ibang bansa. Natatakot ba? Nate-threaten ba sa tingin mga Chinese? Hindi. Si G sabi niya makapag-alyansa tayo sa ibang bansa para maangkin ng WPS. Hindi rin di ba? Habang may balikatan, may nangyayaring ganyan. Balikatan exercise. Ginagaya lang, no? At si Budjoy, sabi magkaroon ng bilateral, meron na ang engagement sa United States, meron na sa Japan, meron sila. At si Pardolac, diplomatic protest pa rin ang dapat kasi in reality hindi natin kaya ang China. Ano ba sabi ni Senador Mirab Defensor Santiago kayong Ruel? Pag nanalo tayo sa China. Sabi ni dating Senador Miriam, natatakot nga siya, mamaya sumuko ang China sa atin. Ganon? Bakit daw? Pag sumuko ang China daw sa atin, kaya ba natin pakainin lahat yun? Hindi, joke lang. Oo nga naman. 1 billion ng tao nila, di ba? Sabi nga ni Resty Maling, sa akin lang kung talagang tutulungan tayo ng kano, yung naghahatid ng mga supply, escortan nila, di yung puro display lang ang mga malalakas nilang panggerang. Nakakasamang nakikitang binabangga yung mga Coast Guard natin at may water spray pa. Oo nga, sabi ni Clifford, laban lang Pilipinas sa teritoryo natin. Si Ronald sabi niya, ibasura ng BFA, EDCA at mga pakipagsunduan daw sa US. Dahil nahatak na lang tayo sa giyerang wala naman tayong kinalaman. Parang history repeat itself, parang deja vu yan Diba? Ba't ba tayo sinakop ng mga Hapon, Kuya Ruel? Magaling ka sa history, diba? Hindi pa pinapanganak nun. Oo. Basta alam ko lang kausap niya si Hitler, magdi-divide Axis at saka ano yan di ba? They will divide the world. Hindi, kaya tayo sinakop ng di ba, ng mga Hapon dahil nga dahil sa mga Amerikano, di ba? Nandito yung mga Amerikano noon dahil sinakop tayo, di ba, ng mga Amerikano after ng Spanish, mga Amerikano naging sa atin. Nandito yung mga Amerikano noon. At ayun, kaya sila rin ang nagdala sa atin ng giyera rito noon. Sila rin daw ang may pakana ng mga aswang-aswang Ano ba? Di ba? Sabi raw di ba noong para bumaba yung mga hukbo, yung mga rebelde, mga guerrilla sa bundok. Sila gumawa ng mga kapre. Ganun ba? Baka yung yung kapre niya, siyempre may Amerikano matangkad Pinatago lang. 7 puta sa Balitid tree. Tapos binigyan ng malaking tabako. Sila daw gumawa yan kaya para matakot. Kaya gano'n. Si Joseph Enriquez dapat diplomatic peaceful protest na may pressure sa China para hindi naman tayo binibuli. Dapat gumawa tayo di ba, yung Taiwan, di ba? At saka yung Vietnam, talagang lumalaban di ba? Yung pag inaano sila ng ito, nabasa mo si Irene C, dapat mag-usap ang president natin at China para alamin lahat. Kaso nag-usap nga, di ba? Parang lang ng si Xi Jinping. Hindi nga nagsasalita raw si Xi Jinping baka usap ng tito mo Baka hindi naintindihan. Baka hindi naintindihan. Siguro. Si Resty sabi niya sa akin lang kung talagang tutulungan tayo ng magatid ng mga supply escort nila. Okay. Okay, si Imelda sabi niya tubig lang yan, di naman sandata. Ba't ginagawa ng malaking issue? Oo nga naman daw. Pero pwede hong ikamatay ang tubig. Subukan mo ang host lang tumama sa mata masasaktan ka na Okay, okay, may report ba? Sino si Mix? Sige, try natin.
May news report ba, Ariel? Si Mike Francisco. Mike Francisco. Okay, sa oras na 10:39, sige, papasukin nga natin si Mike Francisco. May ulat siya ngayong araw na to. Okay, maya siguro. Tingnan natin, ha? So, usapin Kuya Roel, na? Ang dami pa rin babato sa atin ng mga issue dyan sa Manila, no? Na wala raw kasing ginagawa yung alkalde dyan. Puro lang papogi, puro kalingan ng Manila. Hanggang ngayon, nangangampanya pa rin. Kaya nga sabi natin, ba't hindi na lang institutionalize, diba, yung mga serbisyo? Kaya magtayo ng mini city hall. Hindi yung pupunta sa isang barangay, ito yung mga services namin. Nilalapit daw nila. Ilalapit mo yun. After no, umalis ka na, wala nang serbisyo eh. Diba? Paano nilalapit mo yun? Unless doon sa Valenzuela City, no? Sa lungsod ng nanay ko. Doon may mini city hall, Kuya Ruel. Na ayun, doon mo lalapitan. Imbis na pumunta ka lang sa main city hall, doon lang, lahat ng serbisyo pwede. O yung mga kahit bakuna meron. Okay, papasukin natin sa ating kasamang si Mike Francisco. May video report siya. Okay, Mike? Naka-standby na kami, boss. Hello, Mike. Mike Francisco, on air ka na. Ayan, maganda na umaga po sa lahat po ng nanonood, no? At natapakinig lang. Live na po ba tayo, sir? Yes, live na tayo. Live ka na, Mike. Hello? Wala. Hello, on air ka na, Mike. Ayan. Okay. Sorry. Yan ako. Kaya magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig, no, ng programa. Kasama ko po ang winner, no, ng Man of the Philippines, si Jupiter. Yan. Jupiter, pakilala ka nga para sa ating tagapakinig dito sa DCRD. Hello po, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Again, my name is Jupiter Paco. Again, sir, sorry sa our second interview. Ayan. Sabi ko na talagang Man of the Philippines. Ayan. Siya po yung winner Man of the Philippines. Naririnig niyo po. Okay. Medyo maingay lang yung background mo, Mike eh. Medyo maingay lang. Pasensya na, sir. Saan ba ginanap? Ayan. Ito na. Tawag dito. Ngayon, sir, tawag dito, Sir Jupiter, ngayon ikaw yung nanalo na ng Man of the Philippines. Anong masasabi mo sa pagkakapanalo mo bilang Man of the Philippines? Actually, kaya po na. Kasi, syempre, ilang araw pa lang so Okay, naku, medyo magulo lang, Mike, no? Balikan ka namin maya konti, Okay, sa oras na 10:42, balikan natin yung usapin sa Liga ng mga Barangay. Tayo pa lang nanonood sa ating barangay chairman, kuya na si Chairman na Bong Albay dyan sa Intramuros, no? At saka sila, Chairman Manny Nieto dyan sa UN. Paano yung chairman na dirty finger? Ayun ba? Dapat talaga gawa ng action dyan, di ba? Ano kaya ginagawa rin kasi alam mo, pag ganyan, sinusutil siya ng mga lalo na ng liga, ng asosasyon. Okay, papasukin ulit natin si Mike Francisco, yung Man of the Philippines. Hindi ba tayo ang Man of the Philippines? Yan, Mike, sige, pasok ka ulit, Mike. Ayan. So, pasensya po na at medyo mahina lang po yung signal at signal na ingay yung reception kanina. Kaya po magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig ng programa po na Sir Ruel at Sir Tito. At kasama ko po yung winner po ng Man of the Philippines na si Jupiter na nakaraan na guest din po natin dito sa ating programa sa DCRD 10am Radio Bandido. Jupiter, ikaw ngayon na nanalo bilang Man of the Philippines. Anong masasabi mo sa pagkakapangalit? Kaya nga po, parang sinabi nga po kanina, sir, sobrang hanggang ngayon is I'm allowing things to sink in kasi hindi pa masyadong na-absorb yung pagkapanalo kasi naging tough yung competition namin, magagaling lahat ng contestants and it's just been a few days after the coronation night.
nalabagan na kami ng anong mga plano, anong mga gagawin sa susunod. Medyo overwhelming, pero above everything else, I'm really, really grateful for this title, and I'm looking forward to all the opportunities that will open up after this one. Ayun, sir. Ayun po kayo po ang excited ka na ba lumaban sa Thailand? Excited na nakakakaba kasi, and just to let everyone know, the past winner of Mr. Continental World is from the Philippines. That's Sir Richard J. Gomez, training po naman ng the Philippines. Kaya nakaka-pressure na sumunod sa yapak niya kasi nga, siyempre, back-to-back win in an international competition is a really tough job to do. So, I will just do my best talaga para naman let's go back to the Philippines with pride. Ayan. Sir Victor, maraming salamat sa iyo. Sir Noel, Sir Ricky, maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na ma-interview ko ito na winner ng Man of the Philippines. Anyway, back to the studio muli, no? Kasi Mike Cruz ko ng gulat para sa DCRJ 10 AM, ang Radyo Bandido TV. Okay, Man of the Philippines. Aha. Kailan kaya tayo dyan, Kuya Roel? Ako magiging Man of Steel. Man of Steel. Superman ka yan. Okay, sa oras na 10:45, ang oras natin sa inyo ng TOB. The Overall Vanity for Colored Hair. Yan. Sa mga gusto magpakulay ng buhok, hanapin nyo lang ang TOB. Okay, balikan natin ang usapin ng Liga ng mga Barangay. Alam mo, ang daming may message sa atin, Kuya Ruel, no? Bakit ka talagang tataka ngayon to sa panahon ng pamumuno ni Liga President Lay Lacuna na kapatid ni Mayora Hani Lacuna, na kapatid din ni Philip Lacuna ng konsehal ng 6th District, na ang dati 55,000 lang 2018 may pa Hong Kong pa sila. Sa chairman. Kasama yung 55,000 local nila yon outing o seminar pagdating ng 2022 mayroon silang Thailand 150,000 lang yun 150,000 bigla na lang tumalon ngayon 250,000. Dati from 55 naging 175. Pero ito, local lang naman. Iloilo nga lang pinuntahan nila. Bakit ganun kalaki? Sa tatlong taon-taon yan eh. So kung 250, Kuya Ruel, sa tatlong taon, 750,000 ginagastos ng mga chair. Pera ng ng barangay. Pera ng taong bayan. 750 sa walang kakwentang seminar. Although annual kasi yung compulsory. Pero bakit palaki ng palaki ang gastos? Ikaw naman taas ng pataas ng inflation eh. Ganun ba yun? Baka pataas ng kupit nila. Diba? Hindi, kasi kung lagay mo 175, di ba? Sinabi nga nila dati. 2018 lang, in the span of 5 years lang. Ganun nakalaki. Sabi mo na, kung inflation mo every year di ba? 1 year nga lang, dati tumalon ng tumalon ng 9%, di ba? So kung 175, sa bagay, 175 dati, nag-inflation, sabi mo na lang 10%. Si 175, dagdag mo, 17,000, lumalawas sa 175. Wala pang mga nasa 190. Pero ngayon 250. Kaya nga, sobrang, wala pang hindi yan abroad, local dito lang yan, na seminar nila. So nakakagulat na, at ang matindi rito, kung 750, times 3. Times Kuya Roy, 896 barangay. Ilan yan? Magkano aabutin yan? Magaling ka sa math, di ba? Hindi mo na mabilang sa laki ng pera na makuha. At ang mahirap dito, wala pa lang, hindi pala under sila ng commission on audit. Walang nag-audit. Hindi ma-check. Ma-check mo na lang yung mga bulsa nila dahil meron silang mga Fortuner. Ba? Sabi, allegedly, may Fortuner na bawat isa mga Liga Director. Saan galing yan, di ba? Kaya nga, dapat yung mga chairman, kumilos naman dyan, magising naman, ilapit nila doon kayo. Kasi ang Maynila lang pala talagang kakaiba ko yan, dahil sa ibang barangay pala, konti lang barangay. Sa atin sa Maynila, 896 Sa Pasay, 180 lang. 896. Sa 750,000 nga na taon-taon na binabayaran nila. Sa isang termino, sa term, 250 kada taon. So, 750 sa isang term nila. 896 barangay yan. So, daang bilyon ng pera, Kuya Ruel, di ba? 600 plus yun, 670 plus. Mahigit pa. Million, Million, 670 plus million. Nasasayang na ang pera. Sana ng mga chairman, gumising na dyan at kung maaari, di ba? Kayo na lang, pwede naman palang magpatawag ang
gumawa ng sariling ng seminar ng mga chairman ng isang barangay. Na kunyari tawagan lang niya yung kumuha lang ng isang representative ng taga DLG. Papaseminar ho kami sa isang lang sila sa isang room. Isang hotel lang. Magkano lang gagastos sila? Siguro gagastos lang sila ng mga 15,000 na 20,000 pakain doon sa bayad sa spokesman, 'di ba? Sa resource person. So, eto gumastos sila ng 250,000. Na paulit-ulit lang naman yung seminar. Pwede namang on their own pala gawin ng isang barangay yon. Nasasayan, sana may bigay sa mga serbisyo na lang yon sa mga senior citizen at iba pa. Ito, questionable nga yung talagang ang laki ng anomalya dyan sa liga ng mga barangay sa Manila. Dapat pansinin ng DILG. At sabi kasi hindi raw na-audit tong pera ng pondo ng liga. Pero pera yung ginagamit nila, pera ng gobyerno. Diba? Dapat dumaan sa audit. Diba? Hindi kaya ginamit nila sa ganda? Papaganda sa creative nail last Diyan yan sa may Banawi yan, sa Scout Alcaraz. Creative Nail Last Salon. Magbubukas na 10 minutes na lang. Tawagin nyo sa 0927395110. Ayan. Para appointment. Diba? Sabi dito ni Von Kaiser Miranda, watching from Iligan, Isabela. Layo niya. Sa Isabela ba ngayon siya? Shout out daw sa lahat ng mga employees ng City Iligan Medical Center. Kamustahin mo kaya mga barangay chairman? Paano yung mga barangay chairman na maliliit lang yung kita, yung barangay? Paano pipilitin mo pa rin sumali sa 250,000 seminar ng Liga ng mga Barangay? Malaking anomalya ho talaga to. Dapat magising ng mga ibang mga chairman na pinagkakaperahan na kayo ng liga ho sa ilalim ng pamuno ni Lay Lacuna, na dapat gumising na ho kayo dyan, na hindi yung oo lang kayo ng oo may sarili naman ho kayong polisiya na pwede nyo ipatupad dyan, wag lang kayo gagaya kay Chairman Dick Ching. Nag-viral yun yung nag-dirty finger siya. For you to be a barangay official, di ba? Dapat hindi ganun ng attitude mo, parang nasa bundok Kaya nga di ba? Ang pangit tingnan, lalo na, di ba, maging modelo ka sa kang public official. Dapat paano ka gagalangin ng constituents mo kung ganun ang attitude mo? Kaya nga, dapat gumising na. Lalo nga, alam mo, di ba, yung ginulpin nila. Di ba? Ginulpin nila. Samantala sila mali. Dapat aksyonan to. Yan, dapat aksyonan nyo rin ng liga. Walang silver out tong liga. Basta makakolekta lang sila ng pera. Yan dapat, kasi pwedeng magsampa o aksyonan nila moto proprio laban doon sa miyembro nila. Sa miyembro nila. Naggumawa na aksyon. Hindi, sabi, malakas daw to sa sitio. Totoo kaya yan? Yan natin. Mukha nga malakas kasi hanggang ngayon, nandyan lang. Tinatakas pa nga Ay, nako. Dapat ho, kayo mga chairman, 896 barangay, gumising na kayo dyan. Manindigan kayo. Bakit, saan ba napupunta talaga ang pera natin? Ang kinukuha, ba't palaki ng palaki? Na wala naman talaga kaming nakukuhang seguridad. Kunyari, pag may problema ang barangay, Kuyang Ruel, ang dali na umaksyon. Kunyari, may reklamo na ganito. Ang dali na magsuspende ng chairman. Pwede sila kasi nang umaksyon pwede nilang i-reprimand o suspende isang chairman, ang barangay official. Pero pagdating sa mga usapin ng pera, ang bilis nila. Basta koleksyon ng koleksyon. Pagka papasok, dire-dire magpalabas, ang daming dadaanan pa. May approval pa. Kaya from 55,000 sa kapatid, ngayon 250,000. Gano'n ang laki ng laktaw dapat naman na kayo mga chairman dyan, 896 barangay, gising-gising na kayo. Dahil marami na rin nagigising na chairman, magsama-sama lang kayo dyan. Labanan nyo itong maling pamamalakad ng Liga ng mga Barangay dyan sa right time na i-upgrade na natin yung mga yung mga ating kagamitan. Kagamitan. 'Di ba? At saka manindigan din tayo, wag yung mismo tayong 'di ba? Tama nga ang ginawa nila. Tinatawag nila yung ambassador ng China kasi yun ang talagang parang doon mo papadaanin yung mga protest mo So this time kausapin nila mabuti
di ba? Wag natin intangkilikin yung mga product nila. Iyo. Oo. Iyo. Diba? Tama, sa ganang akin naman, Kuya Red. Oo nga, tama yung huling sinabi mo. Huwag tayong i-boycott natin yung mga produkto. Kaya maboboycott ba natin kailangan natin mura eh. May mura rito kumpara dito sa mahal. Pareho naman yung gana. Pero sa simpleng paraan lang yun ang magagawa natin. Yun, i-boycott natin yung mga produkto nila. No? Pero hindi naman talaga tayo dapat humantong sa isang giyera. Dahil hindi natin kaya yun, Kuya Ruel, di ba? Pero siguro yung mga politiko na nagnanakaw, kailangan ibalik na lang nila pambili natin na equipment kasi ang dami na sa mga kinuha nila, ang dami pwedeng gamitin. Di ba? Ganun ba? Oo, kasi mga ibang country malilit pero kita mo hindi naman nabubuli. Bakit? Kasi alam ang ganda ng mga equipments nila. Sophisticated nila, diba? sophisticated. For them to protect their country. Di ba? Ganun yun. Alam mo, kahit na maliit tayo, wala naman daw malaki nakakabuwing di ba? Oo. Maliit lang ho. Kaya naman natin kung gustuin lang natin ho. Okay, sa oras na 10:56, 56 ng umaga, pumunot nga tayo, Kuya Ruel, sa tatlong mananalo ng GCash o load. Dahil mamaya ang susunod na programa, Kuya Ruel, Tolmac. Serbisyo. Sa serbisyo, wag nyo kayong aalis pagkatapos ng aming programa. Ito ang nanalo sa ating Giga Solo, si Jason Fernandez, si Cloud Izon at si Julie Pastor. Ayan. Direct message yun lang kami sa aming fanpage sa RR sa Radyo Bandida. Kailangan within this day ho, mag-message kayo para sa mabilis na Gcash o load. Wag lang matutulog yung naglo-load. Di ba, Kuya Ruel? Ayan. Oy, good luck sa mga kandidato sa National Press Lab, di ba? Ayan, sa ating kaibigan si Gina Mape. Sana magwagi siya ngayong araw to, Direktor. Sa bukas. Masayan. Bumoto tayo ng nung mga bago kaysa yung mga yan, mga bawat ulit na lang, parang may agenda na sila dyan sa pesto na yan. Sila na lang ba reporter dyan sa Pilipinas. Okay, Kuya Ruel, papaalam ka na? Oo, sa lahat ng mga listeners namin, huwag kayong magsasawang makinig sa aming programa every Saturday 10 to 11 a.m. Siyempre, batiin ko pala yung Estrados NCR 90. Ang aking kuya Benjamin Julian. Happy birthday. Ayun ba? Happy birthday, Kuya. Yan ang treasurer namin Yan ba? Siya may hawak ng pera kaya sana batiin natin yan. Sana matikman natin, di ba? So nag-aabang sa himay-himay lang natin. Yung sa nag-aabang na kung binenta ba ang RCS part, abangan nyo yan dahil meron tayong mga dokumento dyan na ayaw nilang ibenta nung panahon na era pero binenta nila. Ngayong panahon na to, ito'y tatayuan ng tatlong story na 40 story, tatlong tower na 40 story. Diyan sa may Arceros Park. May kita ba ang ating city of... May kita naman, 15%, 85% sa privado. Disadvantages yan. Ako sa Maynila, ang dami talagang, dapat talaga dyan, palitan na. Pero allegedly, Kuya Roy, babalik daw si, ang idol mo, si Isko Moreno. Tingnan natin. So, labanan na ng Isko Moreno and Lacuna na ba yan? Naghiwalay na ba sila? Ganun ba? Parang yan? Marcos Duterte ba yan? Nag-breakaway na ba sila? Pero may isa pang sisingit dyan. Babae rin daw, Kuya Ruel. So, 3 in the row sila. 3 corner fight na yan. Abangan dito nyo rin malalaman mo yan kung sino yung kandidatong tatakbo. Talagang matindi, Marites. na mayor sa Manila, bukod dito sa dalawa na to, si Lacuna at si Isko Moreno raw, nababalik. Dahil wala nang trabaho si mayor Wala nang sa TV, wala na siya, 'di ba? So babalik na siya sa kanyang dati raw niyang pesto, ang pagiging mayor. At meron pang isa nga na babalik, na lalaban sa kanila. Ayan, abangan ho natin yan. Okay, marami pong salamat. Sana samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Bye-bye! Good morning, Benice! Bye-bye! Happy weekend!
Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Introduce our Japanese partner. This is Joe-san. They said when the Filipinos made the guitar, there was soul into the guitar and soul into making it, which wasn't there in other countries. You know, together we have about 50 years of manufacturing experience with RG Guitars and Bacchus. We've been exporting for years, mainly to Japan. And we all know how the Japanese have the strictest quality standards. You go to Japan in a music store now, and you'll see made in the Philippines Bacchus guitars, which Japanese look up to and have accepted.